Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Inatasan na ang mga ahensya ng pamahalaan na agad kumilos kasunod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City kaninang umaga. Nagsasagawa na ng search and rescue ang mga otoridad para sa mga gumuhong gusali habang hindi na pinapapasok at pinasundo na sa mga magulang ang mga estudyante. May isang eskwelahan rin na bumigay ang isang building dahil sa lakas ng lindol. Patuloy na nararamdaman ang aftershocks sa malalaking bahagi ng Mindanao. Kamustahin natin ang sitwasyon sa General Santos City na niyanig ng malakas na lindol. Naroon si Noreen Igonia. Noreen, ikwento mo nga sa amin kung nasaan ka nung nangyari ang lindol. Yes, Christian, kaninang alas 7:37 ng umaga ay nagbiyahe tayo from Davao City going to Jensen at naabutan ako ng lindol sa Nagpanamalungo ng Sarangani Province at doon nga naranasan natin yung 7.8 magnitude na lindol. Akala ko kanina, Christian, katapusan ko na kasi sa tanang buhay ko ngayon ko lang naranasan yung gano'n na kalakas na lindol at kanina din ay nadaanan natin yung ilang mga residente na sinisecure nila yung mga gamit ng kanilang tindahan kasi may mga nagtitinda doon sa gilid ng daan na may gumuhong lupa, na natabunan ng gumuhong lupa at mga malalaking bato ang kanilang tindahan. May isang motor pa nga ng dalawang construction workers na natabunan din ng malaking guho ng lupa at malalaking bato. At ngayon, Christian, ay nandito tayo ngayon sa isang mall dito sa KCC Mall sa Jensen at close pa rin hanggang sa ngayon ang mall. Kasi may mga parts or may mga portions dito ng mall na bumigay, lalo na dito sa mismong harapan ng mall at hindi na mapasukan ng mga mall goers. At ngayon, Christian, or kanina, ay may mga nakausap tayo na tricycle drivers na dito lang din nakaparada sa gilid ng mall at kinonfirm nila na may mga nakapasok nga kaninang alas 7 ng umaga dito sa mall, yung mga mall openers. At ngayon ay may mga rescue team na pumasok doon sa isang building dito sa mall na gumuho at ina-assume na natin na Christian na may mga rescue operations silang ginagawa kasi may mga nakapagsabi sa atin dito, though hindi pa siya confirmed, Christian, pero may mga informations tayong natanggap na may mga natrap doon sa looban ng mall, yung mga opener o mga trabahante nila dito sa mall. Pero wala pa namang mga mall goers kanina na nakarating dito mismo sa mall. May event lang sana kanina na pupuntahan natin Christian, yung event ng isang government agency at hindi na natuloy yun kasi hindi na nila pinapapasok yung mga tao dito sa mall. At may mga simbahan din dito sa Jensen na gumuho maliban sa mga food chains na nadaanan natin na gumuho din. At mamaya, Christian, i-compile natin yung mga information na nakuha natin para maipaalam natin sa mga kababayan natin yung mga pangyayari dito. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako ganun Christian, ka-okay. Kasi may mga naranasan pa rin tayo ditong mga aftershocks after nga nung 7.8 magnitude na lindol. Okay, Noreen, dili maayo ang buntag, no? Pero hopefully ngayon nasa maayos ka ng kalagayan. Pero ang alam natin, itong KCC Mall sa Jensen, ito yung pinakamalaking KCC Mall sa Mindanao, tama? At ang bukas ang grocery na mas maaga kaysa doon sa mismong supermarket ng sa department store. O sa department store, rather, no? Yes, Christian. Meron bang nakapasok na ng mga mamimili noong mga oras na yon nung nangyari yung lindol, Noreen? Kanina, Christian, nagtanong-tanong tayo dito sa mga nandito sa mall, no, may mga securities dito. Ang sinasabi lang nila, yung mga opener o yung mga trabahante lang na sila yung mag-o-open ng mall ang unang nakapasok dito at wala pa daw mamimili. Yun yung sinabi nila. Kanina ay sinikap natin na may makausap sana tayo mga galing sa CDRRMO or kahit galing sa PNP, pero ayaw pa nila magbigay ng pahayaga regarding sa pangyayari, Christian, kasi inaano pa nila kung ano talaga yung mga nangyayari sa loob. Hanggang sa ngayon kasi hindi pa nila makuha kung ilan yung mga natrap sa loob, kung meron man, at kung ilan ang natrap at kung mga rescue operations ang kailangan nilang gagawin na, Christian. At kanina pala may lumabas na
ambulansya galing doon sa galing doon sa mismong area kung saan gumuho yung yung portion ng Medyo nawawala yung linya ni yung Noreen. sakay. Go ahead, Noreen. Kanina nga may nakita tayong ambulansya na lumabas galing doon sa mismong building na gumuho dito sa mall at hindi rin natin ma-confirm kung may sakay ba talaga yun na pasyente. So ina-assume na lang natin na may sakay silang pasyente kasi parang nagmamadali yung ambulansya na yun na Christian at ayaw pa din talagang magpa-interview ng mga nandito. Kaya nanghagilap pa tayo ng parang nahirapan tayong manghagilap ng mga impormasyon na kailanganin natin na Christian. Pero sisikapin natin within this day na makapag-send tayo ng partial update regarding dito sa pangyayari. Alright, sige, balikan ka namin mamaya. Maraming salamat at amping sa iyo dyan, Noreen Igonya. Mga kaserbisyo, yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, sa Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, sa Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Muli ako si Christian Bascones. Magandang umaga.